Ano-ano po ba ang mga paksa, ang mga kwento na talagang pinag-usapan ng todo-todo dito po sa lokal na Aliwan sa taong 2024? Paghiwalay ni Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo nung nakaraan pa, November 30, nakaraan taon pa. Pero sumunong po, nagpatuloy sa 2024. At hanggang ngayon nag-uusap tayo, issue pa rin sila. Walang humpay. Nung manalo po ng 2 gintong medalya si Carlos Yulo sa Olympics, talagang ang mga Pilipino talaga sabay-sabay na pumalakpak. Puring-puri siya. Pero pagbalik niya dito, yung pagkagusto sa kanya ng ating mga kababayan na bahiran po ng inis. Merong nakausap si Gerald na dating kaibigan ni Ai. Ang sabi niya, hindi totoo lahat yung kwentong lumalabas na meron akong girlfriend na nagdadalang tao ngayon. Hindi totoo yon. Ang talagang dahilan kung bakit umalis ako, hindi ko na talaga matiis yung pagtalak niya sa akin. Po kami. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? 2 tulog na lamang po at magpapalit na tayo ng taon. Siyempre, ang dami-dami pong pinag-usapan sa taong 2024. Yung ngayon, hindi tayo pwedeng lumipat ng taon na hindi natin pinag-uusapan. Tama, Romel? Tama, magre-review po tayo ang kaganapan ng buong 2024. Okay, at ano naman ang masasabi mo? Magre-review ka rin ba, Wendell Alvarez aka Barikutot? Siyempre, matatapos ng taon 2024. Pero sa aming mga showbiz intriga at mga showbiz balita, hindi ito matatapos, tuloy-tuloy ito hanggang 2025. Ano to, kampanya? With conviction talaga. 2025 campaign period na. Kaya gumaganong ka. Pakiulit mo nga. Pakiulit mo nga. Willie Revilla Merao. Okay, go. Go. Siyempre, matatapos ang taon 2024, pero ang aming mga showbiz intriga at mga showbiz balita, hindi ito matatapos dahil tuloy-tuloy ito sa 2025. Ay, 25! Ganun talaga siya. Ikaw na talaga ang bumubuhay sa programang ito. Sa totoo lang, di ba? Alam mo, ikaw na talaga susunod. Sa gitna ka na talaga uupo. Sa gitna ka na. Diyan na ako sa gilid. Pwede ako sa gitna po. Ayaw ko magkulay pink. Ay, nako! Ayan mga kachika, simula pa lamang po ay nagkakatuwaan na tayo. Dito lamang po sa inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Ito po, ang tatalakayin po naming tatlo ngayon bilang pagre-review sa mga naganap ng taong 2024. Kasi lilipat na po tayo, 2 tulog na lamang, 2025 na. Ano-ano po ba ang mga paksa, ang mga kwento na talagang pinag-usapan ng todo-todo dito po sa lokal na Aliwan? Sino-sino po ba ang mga personalidad na talagang tinutukan ng mga kamera, ng mga issue, ng mga bashers, ng mga netizens, lahat kailangan nating ipaalala sa kanila. Okay. Kung tutuusin po mga kachika, yung paghiwalay ni Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo nung nakaraan pa, November 30, nakaraan taon pa. Pero sumunong po, nagpatuloy sa 2024. At hanggang ngayon nag-uusap tayo, issue pa rin sila. Walang humpay. Pasundot-sundot. Ang kanila wala umaasa, may umaasa, hindi umaasa, nabigo, lahat ng emosyon mararamdaman natin dito sa ito yung hiwalayan, itong Kathniel, na talagang iniyakan ng kanilang mga taga-suporta. Dito natin sasabihin, huminto ang ikot ng mundo nila. Oo, totoo yan. Sobra. Ano ba ang dahilan kung bakit sinasabi yung mga kwentong naglabasan kung ba't naghiwalay? Siyempre, ang unang dahilan doon, siyempre, ang naakusa kay Daniel, siyempre ang bilang cheater. Oo, nag-cheat siya daw. Tapos doon niya, uso yung once a cheater, always a repeater. Yun ang sinasabi. Kasi hindi lang not once, but twice. Okay. So talagang dito po talaga tumutok ang publiko. Hanggang ngayon naman po, sila pa rin yung pinag-uusapan. Kahit nandiyan na si Alden Richards, sila pa rin talaga yung inuukil-kil na pag-usapan ng publiko. Pero sa tingin ko lang, Nay, itong paksang ito na walang ending. Wala pang pag-uusap kasi. At saka hindi natin ang rason. Wala pang rason. Wala pang konkretong rason. Walang kumumpirma. Puro pag-iisip lang ang nangyari sa atin. Pero walang nagsabing totoo po
iniisip nyo, ganyan ang ginawa niya sa akin. Walang ganon. Pero, Kaya, naghiwalay. Oo. Kasi nga, sila nakakaalam ng totoo. Correct. Yun. Ang pangalawa, bakit kailangan pinag-usapan si Chris Aquino nung nasa Amerika pa siya? Oo nga, kasi alam mo naman si Chris kasi panay kasi ang post niya sa mga sa kanyang Facebook, Social sa mga kanyang IG, na inaano niya yung sakit niya, iniisa-isa yung sakit, lalo na Nadagdagan. yung autoimmune niya, bumababa daw ng 4, tapos sa taas naman. Tumataas ng Hindi 6, bumaba kahit kailan. Tapos pinapakita niya pa yung yung mga Resulta. ito pa yung gamot. Ito po yung gamot, i-google nyo na lang kasi ito po yung para ito makakatulong po ito sa inyo. Yun ang Isa lang ang inaano ibig niya, sabihin oo. yan, importanteng personalidad ng showbiz si Chris Aquino. Kaya kahit nasa Amerika na siya, patuloy siyang pinag-usapan. Maraming followers si Chris Aquino. Ayan. At hanggang ngayon nga po, nandyan pa rin siya sa ganyang kalagayan. Ipinananalangin natin na sana'y gumanda na ang kanyang kalusugan. Dahil hanggang ngayon naman, yung kanyang autoimmune, nandyan pa rin. Nandito na po siya sa Pilipinas ngayon. Pero wala pa tayong nababalitaan na talagang nakabawi na siya. Wala. Hanggang ngayon, mainit pa rin yan. Pag nag-post agad siya, ang dami pa rin ng Oo, ganun siya ganun siya kaimportante. Kasi di ba dati may tagline yan kay Christina? When Chris talks, everybody listens. Ayun. Okay, ano ang susunod na Eto pag-usapan? na ang love team din ni Kim at kasi si Yan Lee. Hindi lang love team ito. Oo. Eto kasi kaya sila Relasyon to. Relasyon talaga ito na talagang ang tagal din ito Oo, mahigit isang dekada. Naghiwalay kasi parang ang pakiramdam ni Kim, parang walang patutunguhan ang relasyon na ito. Parang hindi siya binibigyan ng importansya. Oo, at ni Zian. parang walang pupuntahan, walang plano kung kailan ba, saan makakarating ang relasyon ito. Parang nakikita ni Kim na, sandali, ano na to? Oo. Yun, walang Hindi naman ako ang prioridad niya. Parang ganun, sa tagal na ng panahon. Ang dami nang nagtatanong sa kanya, ano ba ang plano ni Zian para sa'yo? Eh wala nga. At ngayon nga si Zian may sarili ng buhay, May sarili na. meron ng girlfriend, at si Kim naman ay si Paolo Avellino. Ayun. Hindi man sila umaamin, alam naman ng lahat na kailangan pa ba i-memorize yan? Oo, Kim Oo, Pao. diba? Yan, no? Ayan. At heto na po, dumating tayo sa punto na talagang ito po ay pinagpistahan ng todo-todo. Yung paghihiwalay ni na Maris Racal at Rico Blanco. Ay, Kung oo. saan napadaanan, padaplis si Anthony Jennings na idininay ni Maris. Oo. Diba? Mamaya natin pag-uusapan yung nagresulta nito. Pero ang dami-dami talagang nagsabi noon na ang hirap talaga pagka magkalayo ang edad na magkarelasyon, hindi nagtatagal. Di ba? Oo. Yan ang binabato ngayon na nakakaawa para sa parte ni Rico. Parang siya kasi parang siya yung matanda sa relasyon, na parang Age is just a number, parang Mahal mo naman hindi niya na masakyan yung gusto ni Maris. Maris. Ganon. Kasi Gen Z daw si Maris. Correct. At saka sinabi ni Maris na meron siyang mga sariling pangarap Oo. na gusto niyang matupad. Ang dami-dami talagang nakisimpatya kay Rico noon. Yun. Kasi parang di ba kakasimple na ang dami-dami nagkakagusto kay Rico Blanco. Naman. Ay, oo. Kahit, alam mo yun? Napakagaling na singer, Oo. composer. Lahat na nasa kanya na, matalino. Di ba nga nung lumabas ng kasi Maris, ay may nanalo na. Di ba? Ayan. May nanalo si Maris. Wala na. Wala na. Nawala yung impantasa na kay Rico Blanco. Uwian na, may nanalo na. Correct. Dahil na kay Maris Racal na. Pero Oo. nagkahiwalay. Ito yung talagang pinagpistahan ng todo-todo. Ilang buwang pinag-usapan po ito. At ang nasa isip na lahat, tandang pananong, totoo ba ito o hindi? Ito po yung rape case na isinampa ni Sandro Mulak dito po kina Jojo Nones at Dodo Cruz. Na hanggang ngayon po ay nasa RTC sa Pasay at binibistahan na. Binibistahan na ito. Yung kay Sandro na dumaan pa nga sa Senate, di ba? Oo, nga, In grabe. aid of... Legislation. Okay, pero ano nangyari? Walang registration na nangyari. Registration na lang. pero ito talaga nakakagulat Ay, oo. na revelasyon. Ang dami Oo. nagpapalagay na hindi naman totoo Oo. ito. Ang dami nagpapalagay na parang nagpapansin lang. Pero hindi naman po natin masasabi syempre na itong issue ito ay binili naman ni Sandro para lang sa kanyang, di ba, sarili. Oo. Hindi pa po natin alam kung ano kahihinatnan nito. Basta kanyang kampo po,
dito sa issue na ito. Ang sumunod, matindi to. Naku, eto naman talaga si Kaloy Yulo at ang kanyang pamilya talaga nga naman binatikos. Siguro kalahati siguro ng Pilipinas ang bumatikos sa kanya dito. Nung manalo po ng 2 gintong medalya si Carlos Yulo sa Olympics, talagang ang mga Pilipino talaga sabay-sabay na pumalakpak. Puring-puri siya at talagang isinulat naman po ng batang ito ang pangalan ng Pilipinas sa mapa ng mundo. Pero pagbalik niya dito, dun po nagsimula yung mga issue. Yung pagkagusto sa kanya ng ating mga kababayan na bahiran po ng inis dahil sa issue nila ng kanyang pamilya. Dahil hindi sa pagkilala at pagtadaw-daw ng utang na loob sa kanyang mga magulang. At lalo namang naggalit ang ating mga kababayan sa kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Sama natin pala yun kasi para buo ang kwento. Kasi yung babae yun talagang Chloe talaga yung gumawa rin ng inis. Nagdagdag. Nagdagdag ng inis. At unang inano ni Aling Angelica, di ba? Doon nagsimula ang lahat. Nagsimula na dahil ipinagtanggol ni Kaloy. Inagaw daw ang pagmamahal sa pamilya. Dumaan po ang Pasko at magbabagong taon na nga. Pero wala pa rin po tayo nababalitaan na si Kaloy ay nagpakumbaba na sa kanyang pamilya. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang sitwasyon. Nakakalungkot. Yung 2 gintong medalya, pansamantalang naisantabi nung issue nila ng kanyang pamilya. Totoo. Nahati ang atensyon ng mga tao. At marami nagalit kay Kaloy bilang anak, nakisimpatya sa kanyang mga magulang. Kung kailan sila magkakasundo, tanging Diyos lang ang nakakaalam. Yun. At eto na, si Ai de las Alas at si Gerald Sibayan. Eto rin, nagulat din tayo. Walang nakakaalam. Actually, matagal na pala silang hindi nagsasama. Matagal na pala silang hindi nagkakasundo. Matagal nang hindi nagkakaroon ng pagkakaunawaan. Nalaman na lang ito nang biglang pumutok at nagpa-interview si Ai de las Alas. Doon nagsimula ang kasunduan pala ni Gerald at ni Ai pang kanila na lamang ito. Hindi dapat ilabas, walang magsasalita. Kaso, nagpa-interview si Ai. Doon umingay ngayon ang kwento. At sinabi nga ni Ai na kesyo ganito, kesyo ganyan. Ang maganda lang kay Gerald, hindi siya nagsasalita. Ayan. Napaka-gentleman. Kasi mo, ilang taon din sila nagsama. Mahigit na isang dekada. Pagmamahal talaga yon ang ibig sabihin na mo, halos libakin nila nung nagsisimula ang relasyon na yan. Peperahan ka lang yan ng bata-bata. Pero napatunayan naman po natin kung peperahan, 1-2 taon sapat nang malaman ng tunay na kulay. Pero nakaabot sila ng halos 12 taon. Kaya doon mo makikita talaga na totoong nagmahalan. Kaya lang kamakailan, merong nakausap si Gerald na dating kaibigan ni Ai. Ang sabi niya, hindi totoo lahat yung kwentong lumalabas na meron akong girlfriend na nagdadalang tao ngayon. Hindi totoo yon. Ang talagang dahilan kung bakit umalis ako, hindi ko na talaga matiis yung pagtalak niya sa akin. Talak ang term na ginamit. Pagtalak, napagod. Hindi na siya nakapaghintay pa ng pagkakataong magkausap sila ng maayos. Mahirap kasi pagka sa lalaki, ganun eh. Di ba pagtalakan ka na talakan ng babae, di ba? Nang makapag-isip ka talaga ng hindi maganda. Mabuti nga si Gerard, very gentleman pa, di ba? Hindi siya nananakit, hindi siya kasi meron mga ibang mga lalaki ganun. Gaganti. Pagka tinatalakan ka, baka isang sampal ka agad sa iyo, di ba? Kung si Gerard napakabait, hindi siya gumamit ng physical na Ang daming issue na lumabas dito, di ba? Yung si Gerald, pinag-aral ni Ai ng pagkilalo, ginamit lang daw siya. Pero kalaunan, lumabas yung totoo na si Gerald pala ay may magandang trabaho naman sa Amerika. At inaayos na ang kanyang pagiging residente. Di ba? At meron naman palang kinikita. At nung huli pala ay siya na ang gumagastos. Tingnan nyo, ayun na. Di ba? Nagkabaligtaran na. Ganun pala yon. At ngayon, sa Ai, sabi Dedma, pero paunti-unti sa Ai, pumipitik pa rin. Nagkikritik post pa rin di ba? Pero nananatiling tahimik si Gerald. Kaya naman, ang mga tao ay nakakuha ng simpatya. Nagbigay ng simpatya sa kanya. Siya ang kumuha ng simpatya ng ating mga kababayan, di ba?
At saka ang dami nagsalita at nagtanggol para kay Gerald. Oo. Diba? Kasi alam mo yung namuhunan siya nung nandito siya, kabaitan, pakikisama at lahat-lahat. Alam mo yun? Walang pinakitang masama sa malalapit sa kanila. Alam mo yun? At saka siguro sa isip siguro ni Gerald, hindi na ako magsasalita. Hayaan na lang yung mga kaibigan namin, yung mga nakakilala sa amin, ang sila magsalita at kung anong tunay na dahilan. At saka isa din sa mga ginawa ni Gerald na hindi na ako magsasalita. Total naman nagpa-interview na siya. Siya naman ang sumira sa aming usapan. Ayun na. Ayun ang pinaka Bakit pa siya magsasalita? Ano to? Magaganti-gantihan, tatagal. Hanggang sa yung posibilidad ng pagiging magkaibigan, baka hindi na matupad. Nakakalungkot yun. Eto na. Yung totoong nangyari. Di ba naghiwalay noon si Rico at saka si Maris? Dininay ni Maris na Anthony Jennings has nothing to do with the breakup. Eto po, lumabas nito lang, kamakailan lang, nung maglantad ng revelasyon itong si Jam, di ba? Si Jam Villanueva. Ang girlfriend po ni Anthony Jennings na yun ang talagang makikita mong nagkaroon talaga ng overlapping. At etong Jam na to, kinakasama niya ito. Magkasama po sa isang bahay ito, hindi ba sa girlfriend lang. Kulang lang dito ay kasal. Yun. Pero eto, nadiinan todo dito si Maris, ano? Oo, at saka yung mga dito, nasimulan yung screenshot. Yung screenshot. Si Jam yung nagpauso ng screenshot. Nasundan pati yung small loud. At marami pang iba. Eto lang yung kay Maris, idininay niya noon si Anthony Jennings. Walang lihim na hindi nabubulgar. Nakita naman natin, totoo pala, diba? Dahil doon sa mga screenshots na inilabas ni Jam. Nagsalita ng screenshot, meron ba kayong sasabihin? Wala. Nung una takot kundi mag-sorry na lang, diba? Yun ang ginawa nila, kundi mag-sorry na lang. Right after ng revelation, ilang araw lang pagkatapos, nag-sorry kaagad si Anthony Jennings ng kapiraso lang. Pero si Maris Racal ay nagdetalya ng kung ano-ano na parang bato na ipinukul uli pabalik sa kanya. Dahil hindi daw pagsusori ang kanyang ginawa, kundi para iangat lang ang kanyang sarili at ilabas sa kwento. Na parang siya pagbintangan na pumasok sa isang relasyon na hindi mo na niya inalam kung totoo bang wala na si Anthony at saka si Jam. Pero sa pag-iisip at inalam ng mga tao, talagang may overlapping na naman. Malinaw na malinaw. Napakalinaw naman. Ikaw, ano masasabi mo tungkol dito? Ay, siyempre, wala tayong magawa kasi diba, hindi naman nila inamin nung una. Puno ng bandang huli, lumabas din ang katotohanan. Yun kung ano ang tunay na nangyari. Talagang dikdik din dito si Anthony Jennings. Kung tutuusin si Anthony ang dito di primera na dapat na umayos ng problemang ito. Dahil sinabi niya kay Maris, tapos na sila ni Jam. Sabi naman niya kay Jam, ito ginagawa ko lang para sa aming proyekto. Na kapag hindi ako nakapiglapit sa kanya, may taping kami bukas. Baka maapektuhan yung aming mga eksena. Siyempre, ang pobreng Jam support dahil trabaho nga. Sige lang. At kasi sinasabi niya pa, si Maris kasi may pinagdaanan ngayon. Diba? Parang ganun. At sa kanya umiiyak. Sa kanya umiiyak. Sa akin humihingi ng ng payo. Pero mapapaisip ka dahil sinabi ni Maris, nagbura ka ba ng message mo? Ayun namin nakadahan. Diba? At saka yung, pwede ba wag ka nang mag-public mga messages mo? Gano'n. Diba sabi niya, dati naman, di naman public yan Bakit tinuruan ka ba ni Maris na burahin? Ayan. At huwag ako maglabas? Ito yung, kahit wala tayong panghuli ng daga, na-trap na kagad. Gusto ko yun. Kahit wala tayong panghuli ng daga. Trap na. Ganun na yun. Okay. At eto, sa pangkasalukuyan po, habang nag-uusap-usap tayo ngayon, meron po tayong komunikasyon. Eto talaga yung matunog na matunog. Kaya ako hindi naniniwala na puro young stars lang Ayaw, publiko At humabol ito sa taong ito. Talagang dito sa last quarter, di ba? At mga huling panahon. Ito pong kay Gretchen Barreto, kay Sunshine Cruz, at kay AA, kay Atong Ang. Anong masasabi mo? Nako, ito naman talaga naman. Yung Sunshine Cruz, di ba? Parang nagulat tayong lahat. Bilang, paano nangyari? Di ba? Paano nangyari yun? Pero tahimik kasi siya pero lumabas-labas pala na pinapangarap pala ito ni Atong Ang matagal na siyang tay.
ay Oo. naghintay lang ng tamang pagkakataon. Tingnan mo yung pagkakataon na wala man lang sa hinagap natin na magiging sila kasi wala man lang na kahit pabalat bunga noon na pahaging na bala, di ba? Walang ganun. At pinanindigan ni Double A si Sunshine. Ayun! Sa dami ng nalink sa kanya, wala siyang sinabing ngiti lang. At ang nakakatuwa, si Cesar Montano, na dating asawa naman ni Sunshine, na nakasama ng mahabang panahon, na unawaan ang kaligayahan ng kanyang dating misis. Ayun. Sinabi niya na she deserves to be happy. At saludo naman ako kay Atong dahil pinanindigan si Sunshine. Yun eh. Diba? Oo. Nakakaano. At saka alam mo, simple nung una, ang lahat ng tao ay nakatutok lang kay Gretchen at saka Oo. kay Atong. Parang hindi nila alam na mayroon pala isang babae na talagang Nalabas. makakatalo. Di ba makakatalo? Makakakabog. Makakakabog kay Greta, di ba? Oo. Tumaas tuloy ang premium ni Sunshine, di ba? Madating, alam mo, ikaw naman, ibig sabihin ngayon lang tumaas ang Hindi. Busy sa GMA, di Hindi, ba? Hindi. At saka may napatunayan ang batang ito. Ano na to? Meron na. Ibig sabihin ko dyan kasi di ba, Gretchen Barreto yan, di ba, the most beautiful girl, di ba? Beautiful girl. Wherever you are. Ayan. Di ba? Tapos biglang lumabas ang isang, iba talaga ang sunshine, ano? Let the sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. Iba yung At saka dito mo mapapatunayan, ang pag-iibigan at ang pag-ibig ay hindi idinadaan sa barometro ng edad. Ayan. Diba? correct. Hindi totoo. Unang-una, silang tatlo na pinag-uusapan ngayon ng buong bansa na lumipat na sa iba-ibang bansa basta may Pilipino. Hindi naman sila mga youngsters eh. Correct. Oo Para nga. tutukan. Oo. Kasi nakakapanibago kasi akala lang natin ang Reyna lang talaga ay sila Greta. Oo. Diba? Yung pala, Oo. yung Sunshine, biglang Ang maganda kay Sunshine, not even a bit, sabi nga niya, hindi niya ididignify yung mga kwentong naglalabasan. At ginagawa niya naman, di ba? Hindi siya nagsasalita. Ang pinakamahalaga, kilala niya ang kanyang sarili. Alam niyang wala siyang sinasagasaan at siya'y pinanindigan. Saan ka pa? Yun Oh, na. Siyempre. Haba-haba na hair mo. Oo nga, Diba? Shine. Ikaw na talaga. Ay, Mahaba. tapos, merong mga na ipinagpatayo ng mansyon Naku. Ayun. na worth magkano? 200 milyon. Oo. Ibinili ng mga sasakyan na ganito, ganito, ganyan. Hindi siya kumikibo. Wala. Kaya, ang dapat lang gawin ng mga pumapansin at ng babas ay inggit, Pikit. Ganun lang. Oh. Ito ay sasarado natin muna. Pero mamaya may pag-uusapan pa tayong iba. Kasi November 30 nung nakaraang taon na maghiwalay si Catherine at si Daniel, meron ng Alden Richards ngayon. Oh. Na ang inaasahan ng marami ay matutuloy ang cut din. At si Daniel ay kumbaga ay usapin ng kahapon na lang. Dapat si Alden na at si Catherine, ano naman ang masasabi mo? Nako, eto na. Talaga, eto naman, ang gumawa na naman ng panibagong record sa buong mundo at lalong-lalo na sa Pilipinas pagdating sa paghakot ng mga manonood. Kita mo naman, di ba? Almost 2 billion po ang kinita ng Hello, Love Love Again. At meron pa raw yatang kasunod na Hello, Love Forever. Ay! Diba? Kumbaga po, si Catherine pa rin yung pinag-usapan hanggang sa dulo ng 2024. Nagsimula nung patapusan 2023, sumunong ng 2024, paalam ng 2024, at baka kumarga pa ito ng 2025. 2025. Asahan natin yan. Sila na ni Alden. Oo, tuloy-tuloy ang yan. pinag-uusapan yun. Okay, so ito yung mga talagang pinag-usapan. Tatanungin kita, kay Star for All Seasons, ano ang pinag-usapan kay Ate V? Ay, syempre ang kanyang, eto, uninvited. Ang kanyang uninvited na pelikula na talaga namang kakaibang pelikula. Sinabi niya nga, first time niyang gawin. Pero ang talagang pinag-usapan, yung pagkandidato nilang mag-iina Yung dynasty sa na lalawigan oo. ng Batangas. Oo, yung dynasty na tinatawag. Pasama sila doon. Yun ang talagang putok na putok. May mga pumuri, meron namang nambash, Oo. merong nagsabi na sana iba na lang. Pero sabi nga ni Ate V, hanggang hindi niya nakikitang handa ng kanyang mga anak, hindi niya papakawalan. So ngayon, si Luis at saka itong si Ryan Christian. ay nakahanda na. Pwede na. Kay Ate Gay, ano pinag-usapan? Naku, ang sakit ni Nora Honor.
Di ba? May sakit si Nora Honor na umaatin sa mga pagtitipon, naka-wheelchair, naghahabol hininga, tumatanggap ng kanyang tropeyo. Nakakalungkot yung kay Ate Guy. At saka hindi ba yung isa pa yung pinag-usapan siya, yung nag-file siya ng candidacy. Tapos biglang umurong. Di ba? Ayun talaga, nagulat ng tao. Tapos di ba, pupunta-punta siya doon sa Comelec para mag-file. Tapos yung pala, uurong. Hindi daw kakayanin kasi. Oo. Mahirap nga naman kasi. Mahirap ang kampanya. Di ba? Toxic yung kampanya. So yung sa party list, umurong si Ate Guy. Okay. Ano pinag-usapan kay Willie Revillame? Ay, siyempre, ang kanyang TV show na unti-unti nawawala ang kanyang mga host. At kasabay rin ang kanyang kandidatura na pang number 12. Siya pasok siya sa 12. Ngayon. Pero hanggang kailan to? Yun na. Yun lang. Next year pa. Itong 2025. Pinag-usapan din siyempre yung mga issue tungkol sa kanyang pagtrato sa mga tauhan niya sa programa. Yun talagang tinutukan ng todo-todo. Yan ang todo talaga na ang gusto ng marami. Kung ano sana yung pinakikita niya na kabutihan sa ating mga kababayan, ganun din sa kanya mga katrabaho. Dapat. At saka yung isang pag-pinag-usapan ay ang pagtanggi-tanggi niya noon, di ba? Na hindi ako papasok sa politika kasi ano naman ang gagawin ko dyan? Wala akong alam. Ito ngayon, bigla nagulat yung tao, di ba? At nung tanungin, ano ang nakaplantilla? Anong maipapangako mo sa bayan? Ano ang sagot niya? Wala pa daw. Wala pa. Huwag niyo muna akong tanungin ngayon. Kapag nanalo na ako, tsaka niyo ako tanungin ko anong magagawa ko. Grabe. Nakakaloka yung mga newsmaker nung nagdaang buwan. Maricel Soriano, of course, yung pinatawag siya sa Senado. Isa din yun. Legislation. Isa din yun siya. Pero sandali lang yun dahil hinarap niya ang problema. Yun naman ang maganda. Pumunta siya. Ganun talaga ang issue para gusto mong patayin, tapusin mo kagad, harapin mo, huwag mo ng takbuhan. Katulad yung kay Kenchan. Yan. Kaya yan tumagal, nagtago ka. Aminin natin, ano pa bang termino ang pwede nating gamitin doon sa pinupuntahan ng bahay mo ng mga alagad ng batas para i-serve yung warrant of arrest? Wala. Hinahanap ka ng mga namumunan sa iyong negosyo. Wala ka. Hindi ba pagtatago lang naman ang tamang termino dyan? Yun. Pero kung yan hinarap mo, dapat. Tapos na sana kayo. Wala na. Hindi rin na eh. Yan, sa pa rin yan. Nakita mo, pinag-usapan ng isang linggong buo, tapos na. Palamig na. Inilaban, di ba? At saka yung isang pang pinag-uusapan, di ba? Yung si Pokwang. At saka si Leo O'Brien. Nag-usapan naman talaga yon. Yung pagpapa-deport. Pagpa-deport kasi ni Pokwang. Ni Pokwang kay Leo O'Brien dahil nga sa kanilang problema. Matinding problemang personal at si Malia ay na kay Pokwang mag-isa niyang itinaguyo. Ano pa, magbigay talaga ka pa. yung pinaglaban niya yun. Sige pa. Yung isa pa, yung siyempre yung mga yung mga artista na talagang pinutakpi ang pag-file ng candidacy, di ba? Ang dami nila. Huwag na nating isa-isahin yun. Huwag na nga natin isa-isahin. Ang dami nila Diba? Sobrang dami na. Ano masasabi mo sa 2024? Ay, 2024, napakamasalimuot na taon. Para rin sa mga kapwa natin mga Pilipino, masyadong maraming mga sakunang naganap. Kalamidad, tapos mga kwentong hindi natin inaasahan na akala natin tahimik lang, yung pala may ganap na pala. May nangyayari na pala, kaya lumalabas na ngayon ng huli ng buwan ng taon na ito. At saka nakakalungkot yung problema ng politika. Tatagal na nating nabubuhay dito sa Pilipinas. Ngayon lang natin nakita yung pagbabangayan talaga ng mga kampo. Sa mundo ng politika na ang mga tao ay nagtatanong, ano ba? Bakit yung iniuuna nyo? Hindi yung mga pangangailangan namin bilang mga Pilipino na dapat ay kayo ang nagsusulong. Diba? Tsaka yung mga leader natin, nagbabangayan sa yun na nga. Ngayon lang natin naramdaman yan. Ngayon lang talaga. Yun lang yun. Sino pa ang si Gary Valenciano? Tanong naman kasi ng tanong ang mga tao, ano pa ba dapat patunayan ni Gary Valenciano? Wala na. Tsaka bakit ka laging sinasabi yung last concert? Wag, sabi nila. Dahil may mga sumusunod pa naman. Correct. Wag nang gamitin yung the last concert. Gamit yung last. Parang yung pang-come on nila. Parang nagpapaalam na. Parang hihinto na. Diba? Dapat,
Ano pa? Meron tayong gustong pag-usapan pero ayaw nating pag-usapan. Ako nasa isip ko na Ako yun rin eh. nasa isip ko rin Pero, yun. tapusin natin ito ng positibo. Ay, oo At naman. saka, para wala na tayong problema. Correct. Diba? Oo. Ganun lang naman yon. At kami naman pong tatlo, bago po lumipat ng taon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong suporta, tiwala at pagmamahal. Sa kabuuan po ng taong 2024, wala po kaming paroroonan, walang mararating ang Showbiz Now na kung hindi ninyo tinangkilik. Kaya nga ang lagi naming sinasabi dito at sa iba't ibang dako ng buong mundo, sobrang maraming salamat po mula sa puso. Ang pasasalamat mo, Romel. Maraming salamat po sa mga ibinalita po namin at tinawid naming mga kwentong artista ay para po sa inyo yun. Kung meron po kaming nasaktan, ay pasensya na po dahil hindi po namin sinasadya. At Trabaho wala po lang. dahilan para personalin namin ang lahat ng mga artista aming nabanggit. Ayan. Trabaho lang. Trabaho lang At po. Wendell? At syempre, ako naman, magpasalamat ako sa lahat ng mga tumatangkilik dito sa Showbiz Now na. At syempre, ang mga comments nyo, at syempre ang Pati ang panonood nyo, bashers. mga bashers nyo, Oo. syempre nagpapasalamat kami sa inyo. At binabasa po namin yan. Ako, gusto nga namin mo yung mga bashers. Kaya ito ba 2025, sa pagpasok ng 2025, may darating pa kayo ng mga bashers? Sa pangkalahatan, anong kanta ang gusto mong ibigay? Ay, siyempre, bibigyan ko silang ng We are the champion. Ay, We are the champion. Freddie Mercury. My friend. Oh. Sila ang champion. Sila nga, oo. Para sa mga kanila yun. artista, pinag-usapan natin mula nung buwan ng Enero hanggang ngayong patapos na ang 2024. Kayo ang kampiyon. Kasi kung wala kayo, wala rin naman kaming programa. Yan, tama. Diba? Sabi nyo nga, nagkakatulungan tayo. Totoo naman yun. Nagkakatulungan po tayo sa industriyang ito. Kailangan nyo kami, kailangan din namin kayo. Nagkakatulungan tayo. Kaya mula po sa aming tatlo at sa buong produksyon ni Direk dito sa Showbiz Now na kay Ali, kay Mike, kay Jet, kay Marie, kay Hazel, kay Christian, Oo, at kay Michael. Michael. Lahat na. Maraming salamat sa effort. Nakikita namin yon. At sabi ko lang kay Romel kanina bago kami nagsimula, Romel, nakakatuwa dito sa SNN. Ang saya-saya natin. Totoo. Na, sinabi ko sa'yo kanina. Ginagawa po namin ito maging masaya para tumawid po sa inyo ng normal at Yes. real na saya po ang mararamdaman nyo. Alam niyo pa, pag aalis kami ng bahay, di ba kung minsan sa linya ng trabaho, meron tayong, ay nako, trabaho na naman. Eto na naman. Kami pa pag aalis ng bahay at magte-taping na po kami ng SNN, buong-buo po ang aming energy at sasabihin namin, ang sarap. Excited talaga. Diba? So kabuuan po, maraming salamat sa inyo. At sana po, kung paano nyo kaming tinangkilik sa taong ito ng 24, ganun din po, ilipat natin sa 2025. At sana'y maging mabait sa atin ang taong 2025! Happy New Year! Thank you so much! Happy New Year po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na sultada ng inyong programa, ating lahat. Ito po ang Showbiz Now! Happy New Year! Welcome